Mayong Oddo, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Nibalik na ang operasyon sa Zamboanga International Airport karong adlaw. Human sa pagpamumba sa duha ka sinihan sa Davao City, mikatap sa text ug social media ang laing hulga sa pagpamumba. Nagpabilin ang presyo sa sardinas sa Northern Mindanao, bisan giundang una ang industriya sa sardinas sa Zamboanga City tungod sa kagubot. Og na mild stroke si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal. Atong kutloon ang ulahing pangitabo sa Zamboanga City sa pagbukas sa Zamboanga International Airport, pinaagi sa atong correspondent Liza Hoxon. Liza? Yes, Menchu, Zamboanga City has officially opened its doors to the world after 11 days of being secluded, but only 18 passengers have arrived from Manila via the Cebu Pacific flight that first landed here in the city. The passengers were taken directly from the airport to the Baliwasan Elementary School on a passenger bus, where they disembarked and later left for their respective destinations. The same flight is scheduled to depart for Manila from the city. However, it was reported by Cebu Pacific personnel that only 46 passengers have signed up for the flight. So, the same flight, no, Menchu, ang papuntang Manila, no, the same flight na pumunta rito, pero instead of being fully booked, 46 passengers lang ang sakay ng flight na ito for Manila. Personnel said that the flight had been fully booked with 179 passengers, which is yung full capacity niya. But as of 11 this morning, only 46 have signed up to fly to Manila. Another flight, this time yung Philippine Airlines or Airfield Express, is scheduled to arrive in the city at 1 this afternoon. It was not immediately learned how many passengers are arriving here in Zamboanga at 1 p.m. from Manila, but based on reports of PAL personnel, only 114 passengers have expressed their intention or have signed up to depart for Manila this afternoon via Philippine Airlines. Menchu? All right, thank you very much for that update. That was Liza Hoxon reporting gikan Zamboanga City. Nagpabili ng presyo sa mga sardinas ug ubang canned goods sa Northern Mindanao bisan sa kakulang sa produksyon sa sardinas sa Zamboanga Peninsula tungod sa kagubot. Si Cheng Ordonez sa detalye nanukad sa Cagayan de Oro City. Cheng? Menchu, gibutyag sa Department of Trade and Industry kung DTI sa Northern Mindanao nga misiguro sila nga nagpabili ng presyo sa sardinas aron mawala ang kabalaka sa Northern Mindanao nga maapektuhan ang supply sa sardinas sa rehiyon tungod sa kagubot sa Zamboanga. Ang Zamboanga mao'y giilang nga sardines capital of the Philippines. Sigon ni DTI Misamis Oriental Head Maria Elisa Pabillore, aton sa ilang monitoring, nagpabiling ana sa 14 hangtod sa 15 pesos ang mataglata sa sardinas sukad pa niadtong miaging semana. Matud ni Pabillore, nabalaka ang katawhan sa rehiyon nga mosaka ang presyo sa mga basic commodities, ilabi na sardinas nga maiusa sa mga pagkaon sa kabus. Ipasalig si Pabillore nga walay angay nga ikabalaka ang rehiyon tungod kay padayon gimonitor sa DTI ang presyo sa mga basic commodities lakip na bugas humay, isda o karne. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Nag-anam-anam na sab og kahurot ang supply sa pagkaon sa mga residente sa Barangay Mampang ug Arena Blanco sa Zamboanga City. Libuan ka mga residente sa Mampang ug Arena Blanco ang namakwit human ang pinusilay tali sa militar ug sa MNLF. Giingon nga gigamit sa MNLF Miswari faction isip exit point ang Barangay Mampang ug Arena Blanco. Nabalaka sab ang mga bakwit sa Mampang Elementary School ug Arena Blanco High School nga himuon sab nga hideout sa MNLF ang ilang mga Pinoy-anan. Nagsi-civilian camouflage na sila. Sinita namin baka magkaputukan, masama yung mga civilian. Pinababayaan na lang.
Nanawagan ng mga Muslim leaders sa nasod sa paghusay sa kagubot sa Zamboanga City. Misugyot ang Metro Manila Muslim Community for Justice and Peace ngadto sa Malacañang nga paapilon si MNLF Chair Nur Miswari sa padayong GPH-MILF Peace Talks. Buot sab sa Muslim community nga makikita kang Presidential Advisor on the Peace Process, Teresita Deles. Apan matod ni kanhi MILF spokesperson Eid Cabalo, lahi ang baruganan sa MNLF ug MILF. Hinuon gidason ni Cabalo ang giingon sa Imam Council of the Philippines nga dili solusyon ang kagubot aron makabot ang kagawasan. I think no single Muslim who has in his normal sense of equanimity believes in the rightful decision of Nur Miswari. This is not supposed to be done by him because he fails to consider the fact that if he is doing this, then he would be ruining or destroying the beautiful city of Zamboanga. Buot tabangan sa House of Representatives ang mga biktima sa kagubot sa Zamboanga City. Base sa House Resolution Number 3, muhatag og one-time donation nga dili mo menos sa 10,000 pesos nga ididak gikan sa sweldo sa matag kongresista. Dunay 289 ka mga kongresista. Sa 10,000 pesos matag kongresista gipaabot nga mahatagan og 2.89 million pesos ang mga biktima sa kagubot sa Zamboanga City. Sa among pagbalik na mild stroke si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal at ang iyang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Gitayog og magnitude 3 nga linog ang La Trinidad Benguet kaganinang buntag. Nasinati sab ang intensity 2 nga linog sa Baguio City. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kun PHIVOLCS, miigo ang linog kaganinang 5:31 sa buntag. Dugang sa PHIVOLCS, walay kadaot ang namugna sa linog nga tectonic ang origin. Gibutyag sab sa PHIVOLCS nga wala say mapaabot nga aftershock. Mga balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco. Unom ka tawo ang patay humanagbangga ang usa ka train ug bus sa Ottawa, Canada. 5 ka pasahero sa bus ang patay di dayon. Daling miresponde mga rescuers sa laing 30 ka mga samdan, laki pang 11 ka anaa sa kritikal nga kondisyon. Sigun sa usa ka pasahero sa bus, wala dayon nakapreno ang driver sa bus samtang hinay-hinay nga gialihan ang riles. Tungod sa panagbangga, naguba ang atubangan sa bus ug nadiskaril ang train. Hinuon gamay lang ang impact sa panagbangga ngadto sa mga pasahero sa train. Gipagawas na sa BlackBerry ang bag-o nilang smartphone nga Z30. Unang gipakita sa Canadian Telecommunication Company ang BlackBerry Z30 sa Kuala Lumpur, Malaysia. Doon na kini 5-inch touchscreen display ug 1.7 GHz nga processor. Ibaligya na sa United Kingdom ug Middle East ang BlackBerry Z30 sunod semana. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, nangolekta og bayad ang usa ka pribadong grupo alang sa environment seminar nga libre ra unta nga gihatag sa Cebu City Hall. Sa Sunstar Superbalita, nagpinusilay ang pulis ug ang iyang igsuon sa Mandaue City kagahapon sa hapon. Sa Cebu Daily News, gihukman sa korte nga mamahimong padulaon ang usa ka estudyante sa University of San Carlos sa basketball tournament sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kun CESAFI. Og sa The Freeman, wala tumana sa kadagkuan sa CESAFI ang court order nga padulaon ang usa ka tinun-an sa University of San Carlos sa basketball tournament sa CESAFI. Gidali pagdala sa ospital si Cebu Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal tungod sa mild stroke. Si Justin Vestil sa detalye. Justin? Yes, Mencho, nakasinati og mild stroke niya itong Martes sa Udto ang 82 anyos na retiradong aksubiso sa Sugbo nga si Ricardo Cardinal Vidal. Giatake si Vidal dito sa iyang retirement house sa Santo Niño Village sa Barangay Banila, Dingbakbayan sa Sugbo. Matod sa sekretary ni Vidal nga si Father Joseph D. Aquino, gibatayan pag-ayo karon sa mga doktor ang kahintang ni Vidal sulod sa Perpetual Succor Hospital. Hinuon sa katapusang report, maayo na ang kahintang ni Vidal ug nagpaayo na lang kini sa ospital. Napulo na katuig ang milabay nga si Vidal miagi og angiogram usa ka examination sa kasing-kasing og sa blood vessels. Nagdala-dala na kini og pacemaker aron pag-monitor sa iyang heartbeat.
Miagi na sabog major operation si Vidal, lakip na ang heart bypass o angioplasty human giatake sa kasing-kasing. Si Vidal usa lang sa tulo ka Cardinals karon dinhi sa nasod. Mencho. Daghang salamat sa atong correspondent sa Cebu City, Justin Vestil. Gituki sa Tacloban City Council ang awhag paglakip sa Leyte 2 Electric Cooperative kun Leyeco 2 ubos sa Cooperative Development Authority. Si Wilmark Amazona sa detalye nanukad sa Tacloban City. Wilmark. Menchu, gihingusgan sa ito electric cooperative kung Leyeco 2 nga magpabilin sila ubos sa National Electrification Administration kung NEA bisan sa panawagan iapil sila sa Cooperative Development Authority kung CDA. Buot sa Tacloban City Federation of Senior Citizens Association kung takseska nga ilakip ang Leyeco 2 sa CDA. Sigun sa Leyeco 2, gipaluyuhan sa National Association of Electricity Consumer for Reforms Incorporated kung NASICOR ang takseska. Dugay nang nakigbisog ang takseska ug NASICOR nga iapil ang electric cooperative sa listahan ubos sa pagdumala sa CDA. Sigun sa mga grupo, kinahanglan ilhon sa mga consumer isip usak sa mga tag-iya sa mga power utilities o makakuha og investment returns. Apan atol sa committee hearing sa Committee on Public Utilities sa sangguniang panglungsod sa Tacloban, matod ni Leyeco 2 General Manager Marcelo Vestruz, kinahanglan pa nga aprobahan sa member consumers sa Leyeco 2 ang maong lakan at pinaagi sa usa ka referendum. Dugan ni Avestruz, dilibot sa Leyeco 2 nga i-appeal sila ubos sa CDA tungod kinahanglan pang susion ang kahimtang sa mga electric cooperatives nga ubos karon sa CDA. Gipasabot sab ni Avestruz maka-operate pag maayo ang Leyeco 2 bisan walay pagdumala sa CDA. Menchu. Daghang salamat, Wilmark Amazona reporting gikan Tacloban City. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, human sa pagpamomba sa duha ka sinihan sa Davao City, mikatap sa text ug social media ang laing hulga sa pagpamomba. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, daghan ang nanawag sa hotline 911 sa Davao City kagahapon sa hapon tungod sa mga pangutana bahin sa bomb threats. Sa Bandera Mindanao, gipangita na karon sa puwersa sa gobyerno ang mga sakop sa MNLF Miswari faction nga giingong padayon gihapong nagtago sa kabalayan sa Zamboanga City. Sa Mindanao Daily, Northern Mindanao, dili matino ang eksaktong kantidad sa kwarta nga gitunol sa administrasyon ni kanhi Cagayan de Oro City Mayor Vicente Emano ngadto sa bag-ong administrasyon. Sa Northern Mindanao, Oro Treasurer to Emano, nasaan? Where is the 800 million? Sa Mindanao Daily, Western Mindanao, gikondina sa mga interfaith group sa Pagadian City ang padayong kaggubod sa Zamboanga City. Sa Mindanao Daily, Caraga, gikahadlukan nga dunay landslides nga mahitabo sa Mount Mayapay, Butuan City kung walay balaod alang sa pag-atiman sa bukid. Ug sa Mindanao Daily Davao, gitakda na sa Commission on Elections ang plebisito alang sa himuong bag-ong probinsya nga Davao Occidental. Kung buot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sabang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mao kadto ang Solar News Cebuano, hangtod ug mapuhon. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Daghang salamat ug maayong hapon.